Sa video ito mga paps, pag-uusapan natin yung tatlo lang na bagay. Una, paano tayo makakuha ng magandang klase ng fingerlings, yung hindi bansot. Hindi man perfect na lalaki lahat, kundi makakuha tayo ng 70 to 80% na good quality, hindi bansot. Pangalawa, pag-usapan natin yung pond na may bubong saka yung walang bubong. Alin ang pipiliin nyo, alin ang mas maganda para sa inyo. At pangatlo, paano natin maiwasan yung overfeeding sa ating mga hito kasi matatakaw sila. Yung tatlo na bagay na yan, Paps, pag-uusapan natin sa video na to. Madalas na issue kasi ng pag-aalaga ng hito dito sa concrete pond ay yung nababansot. O doon sa earth pond ay maganda naman yung result. Pagdating naman dito sa concrete pond, bakit hindi maganda ang nagiging resulta? Sinasabi ng karamihan, mas maganda mag-alaga ng hito sa mud pond o earth pond. Totoo naman yun. Kasi yun talaga yung natural na habitat ng ating mga isda. Pag-aalaga sa concrete pond ay maraming factor na nakikita natin na nagko-contribute doon sa pagiging bansot ng mga alaga natin. Ganun pa man, meron ako nakikita na main reason bakit yung mga alaga natin ay nababansot. O kaya, sadyang mga bansot. Ito mga paps, bibigyan ko kayo ng konting paliwanag doon sa process ng sizing, doon sa fingerling production. Ipagpalagay natin na ito yung fish pond kung saan naandun yung mga fingerlings. Karaniwan dyan sa earth pond yan pinapalaki. Sambuan, halimbawa. So ang proseso, harvest to. Ilalagay dito sa pond. Pagpalagay na natin na ito yung pond na pinaglagyan. Ayan, pag na-harvest na, nilagay dito, dito magsisimula yung sizing. Sa pond na to, kukunin yung size 1 and 2. Ilalagay dito. Dito naman sa kabila, kukunin yung size 3 and 4. Ilalagay dito. Tapos, dito sa kabila, ilalagay naman yung size 5 and 6. So, ganyan. Meron ng iba-ibang sizes yung fingerlings. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Habang kinukondisyon ng mga fingerlings na to for disposal, tuloy naman yung pag-sizing dito. Kung meron naman nakitang 1 and 2, lagay na naman dito. May nakitang 3 and 4, lagay dito. May nakitang 5 and 6, lagay naman dito. So, ganun din dito. Pag may nakitang malaki dito, ililipat naman dito sa kabila. Ganyan. Ngayon, pagka may lumaki naman dito, lilipat naman dito sa kabila. So, sa sistema na yan, etong pond na to na pinanggalingan nila, ang natitira na dito, yung maliliit. Ito, lahat ng 1 and 2 nandito na, 3 and 4 nandito na, 5 and 6 nandito na. Ngayon, nag-o-offer na sila, available fingerlings na tayo. So, iba-ibang sizes, iba-ibang prices. Ngayon, dumating na yung mga namimili dyan. Siyempre, kapag ikaw yung unang dumating para bumili, ang kukunin mo, etong 5 and 6. Sabihin natin, naubos na itong 5 and 6. Meron na ulit dumating. Sabihin ng seller, may available pa tayo, 3 and 4. So, nakuha na rin itong 3 and 4. Tapos ikaw, dumating ka na. Sir, ma'am, ang available na lang natin ay 1 and 2. So, itong 1 and 2 na to, no choice ka na. Gusto mo na mag-alaga, nagmamadali ka. Kinuha mo na itong 1 and 2. Tapos, ito naman ang nangyari. Si Agribisi, dumating na para bumili ng fingerlings. Ang natitira na, yung mga nandito na pinagpilian na. Bakit sinabi kong pinagpilian? Kasi nga, kinuha na lahat yung mga malalaki dyan, yung mga fast grower na out na lahat. So, itong natitira dito, talagang pinagpilian na to. So, no choice mo ngayon sa Agribisi kasi gusto rin mag-alaga, nagmamadali rin. Kinuha na ng Agribisi, itong mga maliliit dito. So, anong mangyayari kay Agribisi? Iyon ang tanong. So, yun na pa, yung senaryo na napunta kay Agribisi. Ang napunta sa kanya, ay yung mga maliliit na. Ang mangyayari dyan, magkakaproblema na sa Agribisi. Bakit? Kasi yung mga maliliit na yon considered na nabansot yon. Kasi doon nga sa 1 month na inalagaan siya, hindi siya lumaki eh. Tapos kukunin mo na, alagaan mo na, baka hindi na lalo lumaki yan. Kung lalaki man lang yan, konti na, may extend na yung panahon mo sa pag-aalaga. Though meron pa rin naman dyan, medyo mas mabilis na lumaki. Yung nga lang, huwag mo nang asahan yung 70% na fast grower dyan. Wala na dyan. Na-out na nga lahat, di ba? So ano yung pwede nating gawin para hindi mangyari sa atin yung mga bagay na yon? Yung una, kailangan
kukuha tayo doon sa trusted seller. Kung pwede tayo makapunta doon sa farm para makita yung mga fingerlings nila dyan, punta tayo doon sa farm. Pero ang pinaka-the best talaga ay kailangan ang makuha natin na fingerlings ay size 5 and 6. Yan, sigurado yan, mga fast grower yan. Yung 4 or 5, pwede rin. Ang pa rin siya sa range na fast grower. Tapos yung 3 and 4, 50-50 na tayo dyan. Tapos yung 1 and 2 and the rest na, huwag na natin kunin para sa concrete pond. Ito ay idea ko lang naman kasi nararanasan ko yan. Nag-aalaga nga ako ng hito. Ay nakita ko yung mga senaryo ng pag-aalaga ko na ganun nangyayari. So ayan mga paps, yung solution natin, yung mga bansot na alaga natin. Although maraming mga dahilan, nandyan na yung kapag nagkasakit, nakasurvive, syempre apektado na dyan yung paglaki. Tapos yung condition naman ng klima. Bawa ganito, ayan o, nag-uulan. 1 linggo na nag-uulan dito. So straight yan, mababa yung temperatura. Tamad kumain yung mga isda natin. O halos wala ka na makitang hito dyan. Doon sa kabilang pan ko, wala ka rin makikita dyan. Kasi nga, mga tamad yan pagka malamig ang temperatura. Tamad din kumain yan, kaya medyo napipigil din yung paglaki. Kasi mahina yung metabolism nila pagka ganito na malamig yung klima. Ina-advise ko rin na kung maaari, kailangan magsimula kang mag-alaga yung summer. Para pagdating ng tag-ulan, malalaki na sila. Natin na to, walang bubong. Sa loob ng 2 linggo na wala itong bubong, nakita ko na isang beses nagkasakit na sila. Nagkaroon na siya ng fungus. Pero naagapan ko kasi syempre, maya-maya umiikot ako dito. Nakita ko agad, naagapan ko. Ginamot ko siya ng asin. Ngayon, yan naman yung isang pond ko na merong bubong. So far so good, hanggang ngayon okay sila. Tapos yung observation ko, mas malalaki dito kumpara doon sa walang bubong. Kasi nga, pagka yung isda natin nagkasakit, antala yung paglaki. So ganun paps. Yung merong bubong, kasi nga ito ay controlled environment, tayo yung nagmamanipula ng temperatura ng tubig. Meron din mga farmers na nagsasabi na mas maigi daw yung walang bubong. O eto na nga, salo na niya lahat ng tubig. Salo din niya lahat ng init ng araw. So wala tayong ligtas dyan. Yung fluctuation ng temperatura ay malaki. Mataas ang variation. Baka pagka ganitong tag-ulan, mas bababa yan ng 26 degrees. So ibig sabihin yan, pag mababa ang 26 degrees, hindi na maganda para sa isda natin. Pero kahit naman yung may bubong, bumababa din ng ganyan, umaabot pa nga yan ng 20 degrees eh. Pagka talagang taglamig na dito sa may amin, umaabot pa yan ng 18 degrees. Ganyan ang situation ng tubig. Dahil concrete pond, itong binibigay ko na sample sa inyo, ganito ang punto dyan. Sinasabi nila maganda yung walang bubong kung ang fish pond mo ay sa mud pond, yung earthen pond. Kasi doon, kahit mababaw yon, kahit umiinit ang tubig doon sa earthen pond, nakakapagtago yung isda. Ano ba ang ginagawa ng isda? Nagtatago siya doon sa burak. Sumisiksik siya sa burak o kaya sumisiksik siya doon sa gilid ng ilalim ng tambak ng mud pond. Kaya nangyayari doon na a-avoid niya yung masyadong mainit na temperature. Doon sa aking earthen pond, binababaan ko minsan doon. So kinakapa ko yung ilalim, bukod doon sa burak niya, meron siyang yung parang bahay-bahay nila, yung pabilog na gano'n, tapos medyo mas malalim siya. So hindi pantay yung surface ng fish pond ko. Pag ganun-ganun siya. Yung isda gumagawa ng bahay. Kapag masyadong malakas yung araw, mainit ang temperatura, nagtatago siya. Ganun din, pagka masyadong malamig naman yung temperatura, masyadong mababa, nagtatago rin siya. Sinasabi nila na walang bubong, iyon ay mag-a-apply doon sa earthen pond. Kapag sa concrete pond, pag mainit, na-absorb niya. So, umiinit din yung tubig. Pag nainitan yung mga isda sa tubig ng concrete pond, wala man silang mataguan eh. Nag-iikot-ikot lang sila dyan eh. Nai-stress yung isda pag masyadong mainit o kaya masyadong malamig. Kasi hindi na siya makapagtago, wala siyang bahay. Ganun yung senaryo. Kaya, payo ko talaga, pag concrete pond ka, gumawa ka ng bahay ng iyong pond. Kailangan, naaarawan din siya kahit papano, kahit mga 10% naaarawan. Wag lang naman yung talagang absorb niya lahat yung init. Yan paps yung opinion ko.
pagdating sa may bubong at walang bubong na concrete pond. Kung gusto mo na open yung concrete pond mo, gawin mo siyang malalim. At least kahit papano lumalaban yan sa init. Kasi pag malalim yung tubig niya, tiyak naman siguro medyo mas malamig na doon sa baba. Kasi yung isda minsan, gusto niya yung medyo mainit-init na temperatura, gusto rin niya minsan ng malamig. So, meron siya pamimilian. Hanapin niya ngayon kung saan bahagi siya magtatago kapag malalim ang tubig. So, pwede naman yon na wala ka ng bubong. So, isang pag-uusapan natin ngayon, Paps, ngayong umuulan, paano tayo makaiwas sa overfeeding. Yung overfeeding kasi minsan nakakamatay yan. Kapag sobra na yung pakain mo, walang ang pupuntahan yan. Either kakapusin siya sa oxygen kasi busog na siya, o kaya tataas yung ammonia doon sa pond mo na pwedeng maging poison sa isda mo. Ganito yung aking nire-recommenda na solution doon sa overfeeding sa fingerlings natin. Ito, Paps, yung starter feeds na pinapakain ko sa aking mga fingerlings. Ngayon, ang gagawin ko para ma-avoid ko yung overfeeding ay ibababad ko siya sa tubig. Kung meron kayong ginagamit ng mga probiotics, pwede nyo rin isabay dito sa pagbababad ng iyong patuka sa mga isda natin. Ito na mga Paps, yung binabad natin. Malambot na siya. Ayun o. Pwede na natin ito ipakain sa ating mga hito. Bakit natin ibinabad yung patuka natin? Para ito ay mag-puff na siya. Lumobo na siya o. O yan o, tapos nadudurog na. Pagka ganyang kinain yan, kahit ilang kainin yan, kahit kumain ng busog na yan, hindi na yan lolobo sa tiyan ng ating mga isda. Kaya ma-avoid na natin dyan yung overfeeding pagka hindi na lolobo dun sa tiyan ng mga isda natin. Pag hindi kasi natin ibinabad yung ating patuka na ganito, pag nakakain yan ng 4, 5, 6, 7 na butil, busog na yan. Tapos doon sa loob ng bituka niyan, lolobo pa. Kaya yun yung nagiging cause ng overfeeding. Pero pag ito, kinain na ng isda natin, hindi na yan lolobo sa loob ng tiyan yan, sa bituka niyan, dahil nga lumobo na siya, malambot na siya. So may iwasan natin dyan yung overfeeding. Diba? Basic. Ganyan lang mga Paps, gagawin natin kung gusto natin makaiwas sa overfeeding. Asang ulan, no? Pero yun, makikita pa rin sila kumakain. Dito naman tayo, Paps, pagpakain sa ating fish pan na may bubong. O may bubong to, pero hindi man kagandahan yung bubong natin, kaya tumutulo. Pumupunta pa rin dito yung ulan. So, subukan na natin pakainin sila kahit malamig ang panahon kung kakain. Lumabas pa rin sila mga Paps, oh. Kita nyo yan? Ang pinapakain natin dito na ibabad na rin natin. Lalo pagka ganito na tag-ulan, yung malamig ang panahon, mabagal ang metabolism niyan. Yung kinain niya matagal matunaw. Kaya mangyayari dyan, ma-overfeed talaga yan pag yung ibigay natin yung matitigas, lolobo sa loob ng tiyan yan. Makikita natin sa mga sa mga sunod na oras, lulutang na yan pagka ganyan. Ibig kong sabihin yung lumutang, yung nakataas ng ulo hindi gumagalaw. Ibig sabihin nun, parang kinakapos-kapos na siya sa oxygen. Kaya yun yung iwasan natin, Paps. So yan 3 bagay na yan, Paps, ang na-share ko sa inyo ngayong tag-ulan na ito. Sana makatulong yung mga nag-aalaga ngayong tag-ulan. Etong tip ko na to, sana may maitulong sa inyo.